Magandang araw mga karikap, bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Yoon Cheon, huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa patuloy nating pagsubaybay sa buhay ng ating kawawang bida. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng kwento ay makikita natin na nagising na ang ating kawawang bida, at kasabay pa nito ay hingal na hingal itong napabangon sa kanyang hinihigaan. Napapaisip, napapasabi sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya ulitin ang ganung paraan, ngunit sinagot naman siya ng system na ang sabi ay binalaan naman siya nito. At ilang saglit pa ay napagtanto nito na maayos ang kanyang pagkakahiga, napatanong na naman sa kanyang isipan kung nandito ba si Garjiang. Subalit hindi na niya pinansin ito at agad na pinulot ang dagger na nasa sahig. Habang nakatayo ay may pag-aalinlangan sa kanyang sarili na gawin ang teknik na kanyang natutunan. Ngunit inabisuhan siya ng system, na-convert ko ang hibla at tendon ng iyong mga kalamnan sa parehong antas ng isang taong nagsanay ng 20 taon. At ilan sandali ang lumipas ay tahimik itong nakapikit, pinapakiramdaman ang sarili at agad nag-perform ng teknik. Ang kanyang bawat paggalaw ay naayon at wasto, sa unang paggalaw ay nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat nakuha niya ng perpekto. Sa kanyang pagpapatuloy ay napasabi na lang ito sa kanyang isipan, ito ay ang parehong pagkakasunod-sunod, ngunit ang aking mga paggalaw ay mas tumpak at malakas. At pagpapatuloy pa nito ang pakiramdam ng paghiwa sa hangin ay hindi ka panipaniwala habang may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. At sinundan pa ito ng walang tigil na paghiwa sa hangin, pinaikot-ikot ang dagger sa kanyang kamay, seryosong inilunsad ang unang hakbang ng teknik kasunod ang pangalawang hakbang ng teknik ng may matinding impact sa sahig. Sa kanyang nagawa ay kaagad niyang napansin sa sahig ang matinding epekto ng paggamit niya ng teknik. Hindi makapaniwala na magagawa nito na mag-iwan ng mga bakas ng paa kahit hindi pa namamaster ang internal technique. Dahil sa nangyaring iyon ay agad na napahinto ang ating bida at mabilis na sinuri ang mga footprints, napapasabi sa kanyang sarili na baka kapag nakita ng kanyang tagapagbantay ay maguluhan ito. At speaking of tagabantay, ito na nga at kumatok na sa pintuan ng kanyang silid. Ipinaalam sa kanyang young master na may daladala itong pagkain. Dahil sa narinig ay agad na napatayo ang ating bida, hindi alam ang gagawin at naghahanap ng paraan upang hindi mapansin ang mga bakas ng paa na kanyang nagawa. Pagkabukas ni Garjiang ng pinto ay mabilis niyang nailipat ang mesa kung saan may mga bakas ng kanyang mga paa. Nasabi sa kaharap na mukha ba akong nagugutom may pagkabalisang tanong nito, na agad naman sumagot ang kaharap ng may pagtataka, ngunit palagi kang kumakain sa tabi ng bintana. Dahil hindi na ako makakauwi ng panandalian na isipan ko muna na ibahin ang ayos ng mesa malayo sa bintana, pagdadahilan Yoon Cheon sa kanyang kaharap at napasabi sa kanyang isipan na sana ay hindi mapansin ni Garjiang habang ito ay nakangiti. Subalit agad na napukaw ng kanyan mga mata ang pagkaing mga dala ni Garjiang at bahagyang natigilan ito. May lungkot sa kanyang mga mata sapagkat kapag nakapasok na siya sa Academy of the Demonic Arts, ay marahil yun na rin ang huling beses na matitikman niya ang luto ng kanyang matapat na tagapagbantay. Ngunit napasimangot na naman ito nang magsalita ang system nang hindi nito maintindihan. Kung kaya't agad nitong kinuha ang pagkain, mabilis ang pagsubo na para bang wala ng bukas. At hindi man lang pinapansin ang sinasabi ng kanyang tagapagbantay. Matapos makakain ay nagpasalamat ito kay Garjiang. Young master, kailan mo ito nanakaw? Ibig kong sabihin ay kailan mo natutunan ang aking dagger technique? Sa katanungan nito ay agad na natigilan ang ating bida, natakot at kinakabahan. Subalit hindi siya sinagot nito at agad na hinawakan ang mesa upang iangat at ipakita sa kanyang young master ang kanyang katanungan. Ito ang first step ng second sequence ng aking dagger technique. At ang marka ay mas malalim kaysa dati. At hindi ako maaaring magkamali, paghahayag ni Garjiang sa kanyang young master habang pinagmamasdan ang footprint ng ating bida. Natigilan ang ating bida, nalungkot para sa sarili, nahihiya sa kanyang tagapagbantay dahil ang pagnanakaw ng teknik ng iba ay ipinagbabawal sa mundo ng martial arts. Nabulag sa kapangyarihan hatid sa kanya ng system, hindi iniisip ang mga magiging kahihinatnan. Ngunit, hindi alam ng ating bida na ang kanyang tagapagbantay ay lubos na napakasaya, lumuhod ito sa kanyang tabi at sinabi nito sa kanya, magaling young master. At pagpapatuloy pa nito ano ang mahalaga kung natutunan mo ito ng palihim. Mas maaga pa sana kitang tinuruan kung hindi dahil sa kasunduan ng 6 na sekta. At sa kanyang narinig ay muntik na itong maiyak, tinawag ang pangalang Jiang. Subalit, hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin ay may iniabot itong papel sa kanya.
Napatanong kay Guard Jiang, ano ito? Ito ay ang mga pangunahing tip upang mailipat ang key para sa dagger technique ang sabi sa kanya ni Guard Jiang. Dagdag pa nito, nakapaloob dito ang teksto ng breathing technique. Ito ay malayo sa mga tekstong matututunan mo sa akademya at mas mabuting aralin mo ang mga yon. Kinuha ang papel, hindi mapigilan mapaluha nagpapasalamat sa kabaitan sa kanya ng kanyang tagapagbantay. Ngunit sa kabila ng lahat ay masayang-masaya si Guard Jiang sa kanyang isipan dahil may talento palang tinatago ang kanyang young master. Nung mga oras din yun ay naaalala ang araw ng kamatayan ng kanyang ina at napasabi, nabigkas ang pangalang ni Jiang, ipinangako na hinding-hindi na muling iyak, kailanman. Dahil hindi na nakakayanan ni Guard Jiang na makita sa ganun sitwasyon ang kanyang young master, ay kinuha na nito ang tray na pinaglalagyan ng mga pinagkainan nito. At muling sumagi sa isipan nito, 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Lady Hua. Napakatapang ni young master Chion noong panahong iyon. Ngunit isa pa rin siyang bata na nangangailangan ng pagmamahal at kalinga ng kanyang mga magulang. At bago nito nilisan ang silid ng kanyang young master, tumayo ito at sinabi, hindi ako makakatabi sa iyo kapag nakapasok ka na sa academy. Kaya iminumungkahi ko na ilabas mo ang iyong mga luha ngayon at maging mas malakas mula ngayon. Sa mga narinig mula kay Guard Jiang, umiiyak na nagpapasalamat ito at pinahid ang kanyang mga luha. Guys, kawawa yung ating bida sa part na ito kaya abangan po natin ang pagbangon ng api sa mga susunod na episodes. Magbabalik, pilit na pinapakalma ang sarili, sinabi na wala ng takot at wala ng pag-aalinlangan. Maaaring wala na ang aking ina, pero may bahay pa naman akong babalikan. Lumipat tayo kung saan makikita natin na mayroong maraming mga taong nagtitipon-tipon, at ito ay ang Academy of the Demonic Arts na kung saan mapapansin natin ang mga taong nakahanay sa harap ng isang malaking bulwagan. May mga napapatanong na lang kung ito na ba ang lahat ng 6 na sektang papasok sa akademya, at bukod pa dito, ay may mga hindi makapaniwalang ilan lahat kaya silang mga pumasok sa akademya, at may nakapagsabi na, siguro ay hihigit pa sa 1,000. At mamapansin natin na mayroon 2 mukhang mahihinang nilalang na nasali sa eksena na ang isa ay napapasabi na lang na ito'y kinakabahan, at hindi makapaniwala sa sarili na nakapasok na talaga siya sa academy. At dagdag pa ng katabi nitong mukhang hindi tatagal kahit sa isang simpleng laban habang ito'y nakatingin sa kanya, na isa din itong grand tournament ng mga batang tagapagmana kung kaya't mag-ingat tayo kung kanino tayo sasama. Dumako muna tayo kung saan ay mapapansin natin na may figura ng isang mandirigma ang papalabas ng bulwagan at habang papalabas ito ay nararamdaman nito ang pananabik ng mga estudyanteng papasok sa academy. Sa kanyang patuloy na paglalakad ay napapasabi na lang ito sa kanyang sarili sapagkat ramdam nito na pawang mga mahihinang nilalang ang mga ito, at nang tuluyang makalabas sa bulwagang iyon ay tumayo ito sa harap ng mga batang estudyante. Napapasabi mula sa kanyang isipan na ito na ang huling sandali ng mga batang ito. Ito ay walang iba kundi ang Lord of the Flame Huam Hyung-lee, ang kanan kamay ng Royal Bodyguard ng Patriarka. Umalinggaw sa paligid ang paghanga ng mga estudyante, may napapasabi pa ng yung pulang buhok. Siya ang kanang kamay ng Royal Bodyguard. At pahabol pa ng isang estudyante na nilalarawan kung sino ang nakatayo sa kanilang harapan, isa siya sa nangungunang 10 pinakamakapangyarihang mandirigma sa kulto. At pahabol pa ng isa na ito ang pang-5. Napapangiti sa kanyang isipan at napapasabi na lang na ang unang hanay ng pila ay may pag-asa pa. At ito ang 6 na mga young masters ng 6 na sekta. Ang ikaunang estudyante ay si Muyon Chion ng Shadow Sect. Ikalawang estudyante Jeong On Chion ng Sword Clan, ikatlo ay ang hangal na kapatid na nagtangka sa ating bida, walang iba kundi ang kawawang nilalang Mujum Chion ng Stealth Sect, ang ika-4 Jongseom Chion ng Poison Sect, at ang ika-5 Yuchan Chion ng Saber Sect. Ika-6 Wonryo Chion ng Musician Sect, ang nag-iisang babaeng kandidato para sa Grand Tournament ng mga batang Panginoon. Ang Lord of Flame ay nagtataka sapagkat ang kanyang pagkakaalam ay may isa pang batang Panginoon ang dapat na nakahanay sa unang pila. At dumako muna tayo kung saan kinakabahang nagbabalik tanaw ang ating bida habang hinahanap nito ang kanyang ika-7 numero. Makikita natin na inihahayag ng kaharap nito na hindi makita ang kanyang numero at kasunod pa nito ay kailangan nilang maghintay muna ng ilang sandali bago ito mahanap. At sa mga oras na yun ay naisip ng ating bida na may mayroon isang taong nasa likod nito kung kaya't sinang-ayunan nito ang sinabi sa kanya ng tagapamahala ng mga numero na handa siyang maghintay. At sa kanyang patuloy na pag-iisip ay napapatanong kung ayaw ba siyang makasama ng kanyang mga kapatid sa hanay ng mga ito.
At ilang sandali pa ang lumipas ay makikita natin ang ating bida na tahimik na naghihintay sa kanyang numero, napapasabi na lang sa kanyang isipan na walang magandang maidudulot kung papatulan pa niya ang mga ito. Sila ang mga hangal na nagtangkang pumatay sa akin tuwing may pagkakataon. Malamang papatay nila ako agad kapag nakita nila ako. Pero pumunta pa rin ako dito pagkatapos ng hindi mabilang na pag-atake mula sa aking mga hangal na kapatid. Kung kaya't naipangako niya sa sarili na mas magiging malakas siya kaysa sa iba sa loob ng demonic academy na ito. At magbabalik tayo sa kasalukuyan kung saan patuloy pa rin kinakabahan si Yeon-cheon dahil sa dami ng estudyanteng nasa kanyang unahan at nag-aalinlangan na rin itong magtungo sa unahan para makihanay pa sa kanyang mga hangal na kapatid. At dahil ito ay ang nasa pinakalikod ay naririnig niya ang usapan ng ibang mga estudyante, may napapasabi na ang ikapitong batang Panginoon ay anak lamang sa labas at hindi kabilang sa kahit anumang sekta. Walang alam sa larangan ng martial arts at marahil ito pa ang pinakaunang babagsak sa pagsusulit. Subalit walang pakialam ang ating bida sa mga ito kahit na pinag-uusapan at pinagtatawanan pa siya ng mga ito. Sa lugar naman kung saan pa rin nakatayo ang Lord of Flame ay nakita na nito ang kanyang hinahanap na kangiting napapasabi. Nakakatawa na makita siyang mag-isa sa likod. Ito ba ang iyong paraan ng pagkuha ng atensyon ng nakararami batang Panginoon? Hindi rin nagtagal ay pinatunog na rin ang mga tambuli hudyat na paparating na ang isang kataas-taasang panauhing pandangal. At hindi nga tayo nagkakamali dumating na nga ang patriarka kasama ang mga royal bodyguard nito, kung kaya't ang lahat ay natigilan nang makita ang patriarka at sa likod nito ay ang 3 royal bodyguard. At habang patuloy sa paghakbang ang patriarka, ay makikita natin ang 2 royal bodyguard na inaalalayan ang kasama. Base sa mukha nito ay mapapansin natin na galit ito sa kasama dahil sa suot nitong pananamit at nangangamoy alak na naman nga ito. Subalit nagalit ito kay Lord Flame Redhair at naghamon ng isang duelo. Ito ay walang iba kundi si Seobmeng, Right Guardian Crazy Blade. Ngunit napatigil sila ng mapansing nakalingon at nakatingin sa kanilang direksyon nang may nanlilisik na mata na para bang isang dalaw lang nito ay kaya silang patumbahin. Ang lead guardian, Great Guardian King, Marakyum. Hindi rin nagtagal ay tuluyan ng nakaupo ang patriarka. Ito ay ang isa sa 5 pinakamalakas sa mundo ng Murim, Cheonma Cult Lord, Cheon Yujong. Sa pagkakaupo pa lang nito ay ramdam na ng mga mag-aaral ang nakakalulang presensyang dulot nito sa paligid gaya ng inaasahan nila sa isang pinuno. Si Yeon-cheon naman ay hindi napigilan itanong sa sarili kung ito ba ang kanyang ama. Ilang saglit pa ay pinatahimik sila ng lead guard ng patriarka para pukawin ang kanilang atensyon. Pagkatapos nito ay lumapit ito sa patriarka at nagbigay ng paggalang ipinahayag na maari nang magsimula kung kaya't agad na tumayo ang patriarka. Nagbigay ng seryosong tingin sa lahat ng mag-aaral habang may kulay lilang aura ang nakapalibot dito. Gamit ang mind transmission binati ng patriarka ang lahat ng mga mag-aaral at ramdam ng lahat ang matinding bigat sa kanilang isipan dahil yun ang unang beses nilang maranasan ang ganong pangyayarin. Ang ating bida naman ay hindi makapaniwalang ng lalaki ang 2 mga mata, nadidinig ng malinaw na parabang ang patriarka ay nagsasalita. Pagkatapos mapakinggan ang mga sinabi ng patriarka, ay nagsigawan ang lahat ng mag-aaral para sa demonic cult. Sa stage matapos magpahayag ng patriarka ay makikita natin na nagpapakita ng paggalang ang 3 guard. Naglakad ang patriarka papaalis ng bulwagang iyon, ngunit bago pa ito tuluyang umalis ay palihim nitong tiningnan ang kanyang anak na si Yeon. Hindi nagpatinag ang ating bida, gumanti ng tingin at seryoso silang nagkatitigan. At habang papalayo na ang patriarka, ay ramdam ni Yeon-cheon ang lamig ng tingin nito na para bang wala siyang halaga dito. Nasabi na lang ng ating bida na hindi naman ito umaasa ng kahit na ano sa ama. Dagdag pa nito na ang patriarka ay hindi man lang nagpunta o nagpakita man lang sa kanya nung mamatay ang kanyang ina. Sa stage kung saan nakatayo ang Lord of Flame ay naggagalaiti ito sa galit sapagkat hindi siya pinapakinggan ng mga mag-aral sa kanyang harapan. At dahil hindi makatiis ay pasigaw nitong pinatayo ng tuwid ang lahat ng mag-aaral kung saan naman ang lahat ng mga mag-aaral ay nagulat at natakot sa Flame Lord. Nagpakawala ng kanyang aura ang Flame Lord at ipinakita sa mga mag-aaral ang kanyang otoridad. Makikita ang mga ugat sa kanyang mukha habang ito ay nagsasalita, ipinahayag sa lahat ng mag-aaral na makinig ang mga itong mabuti. Maya-maya pa ay makikita natin na nasa maayos na tindig ipinaliwanag na ang akademi ay magtatagal ng 4 na taon at may 6 na yugto at sa bawat yugto ay may mga pagsusulit na gaganapin, may 1 beses lang na pagkakataon para makapasa. Makikita natin sa ibang mga mag-aaral ang kalungkutan sa kanilang narinig
At sa nakita sa mga reaksyon ng mga mag-aaral ay makikita natin ang demonyong ngiti ng Flame Lord. Subalit sa kabila nito ay may nagkalakas ng loob para magtanong na ikinagalit naman ng Flame Lord, napatanong kung saan ito nakahugot ng lakas ng loob para tanungin siya, at ito ay isa sa 6 na mga batang Panginoon. Makikita natin sa batang Panginoon ang panggigigil sa kanyang mukha, at wari nito ay hindi iginagalang ng Flame Lord ang kanyang estado, nagpakawal ito ng aura na parabang sinusubok niya ang kaharap. Sa kanyang nakita ay hindi nagpatinag ang Flame Lord at sinabi nito sa batang Panginoon habang ito'y nakangiti at nagpapalabas ng pulang aura, na kapag ang isang batang Panginoon ay nakapasok na sa loob ng akademya ay inalis na lahat ng karapatan ng mga ito at sila'y pawang mga simpleng mag-aaral lang sa akademyang iyon. Gusto mo bang mapatalksik agad sa akademyang ito kahit na hindi pa nagsisimula ang kompetisyon? Tanong ng Flame Lord sa batang Panginoon habang ito ay may galit sa kanyang tono. Sa kanyang ginawa ay pinagtawanan lang siya ng 2 kapatid na nasa kanyang tabi, dahil napahiya ito, at napagtanto ang batas ng kanilang demonic cult ay humingi ito ng paumanhin sa Flame Lord. Maaari niyong isipin na ang isang pagkakataon para sa 6 na yugto ay hindi patas ngunit ang espesyal na benepisyo ay ibibigay sa mga pumasa sa susunod na yugto pagpapahayag ng Flame Lord. Ang unang gantimpala ng nangungunang makakapasa sa unang yugto ay ang Black Dragon Ball. Sa nadinig ng ating bida ay nagtatakang napapatanong kung ano yung Black Dragon Ball, na agad naman sinagot ng isang mag-aaral ito ay isang medicine na nagpapataas ng internal strength ng isang martial artist at para ka na rin nag-cultivate ng 20 taon paglalahad nito. Pagpapatuloy pa ng isang mag-aaral na kung maipapasa lahat ng 6 na stages ay makakakuha ng 6 na Dragon Ball medicine. At kung magkakaroon ng isang individual nito at kukonsumuhin lahat, ay mapapataas nito ang internal strength na parabang nag-cultivate ito ng 120 years at hindi makapaniwala na parang kahalintulad na din ng isang high expert. Subalit ito'y pinabulaanan naman ng kanyang kaharap sapagkat ang ganong uri ng medicine ay isang beses lang umi-epekto sa taong uminom ng ganitong uri ng medicine. At sa narinig ng ating bida ay nag-aalala ito sapagkat ang kanyang internal strength ay sobrang mahina kung kaya't kailangan niyang makapasa upang makakuha ng Black Dragon Ball para mapalakas ang kanyang internal strength ng agaran. Isang uri naman ng mga sekretong martial arts book ang ikalawang gantimpala na kung saan ay kapag ang isang martial artist ay mayroon mga kasanayan ay dito nila maaaring malaman ng kahalagahan ng aklat na ito. Pagpapatuloy pa ng Flame Lord na ang Library of the Demonic Academy ay nasa ika-5 palapag ng akademya. At sa kada makakapasa ang isang mag-aaral sa isang pagsusulit ay makakakuha ng access kada isang palapag. Pagpapatuloy pa nito na depende sa pagpupursigi ay may pagkakataon silang matutunan ang mga iba't ibang uri ng sekreto ng 6 na sekta. Sa narinig ng mga mag-aaral ay makikitaan ang mga ito ng kasiyahan at pagpupursigi, may napasabi na maari din niyang matutunan ang Divine Phenology. Ang Divine Phenology sa martial arts ay tumutukoy sa mga pilosopikal at espiritual na dimensyon na pinagsama-sama sa mga kasanayan sa sining ng labanan. Sinasaklaw nito ang ideya na ang martial arts ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kasanayan, kundi tungkol din sa paglilinang sa sarili, espiritual na paglago, at paghahanay sa mas mataas na prinsipyo o banal na diwa. Madalas itong nagsasangkot ng mga konsepto tulad ng disiplina sa sarili, paggalang, at paghahangad ng mas mataas na estado ng pagkatao. At sa mga narinig ng ating bida ay lalo itong nagkamotibasyon sa sarili na ipasa lahat ng mga pagsusulit upang mapalakas nito ang kanyang internal strength. At sa kabilang banda naman ay makikita nating ang Flame Lord na patuloy pa rin nagpapahayag. Ipinabatid sa lahat ng mga mag-aaral na walang sinuman sa kanila ang makakatapak ng ika-5 palapag kahit pa sa ika-2 buhay ng mga ito kung kaya't wag na silang umasa pa, pagpapahayag ng Flame Lord ng may demonyong ngiti.